Alamin natin ang report mula kay RH52 mula sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Israel, mahambon at nakulimlim pa rin ang umaga dito sa lungsod ng Mandaluyong. Alam niyo itong may silo circle kung saan tayo nakatayo sa mga oras na ito. Kahapon kapag ganitong maulan ng morning o na sitwasyon na mabilis tumaas itong tubig baha. Dumaan ako dyan kanina, Edniel, baha na. Ngayon, Sister El, 8:48 na umaga, mabilis na nag-subside itong tubig dito. Tila pa na nagbibigay daan, napaparating na kampo ng negosyante. Mrs. Tycoon nga na si Ginoong Charlie Atong ang nakataktang magsampah ng kanyang formal na reklamo dito sa Prosecutor's Office ngayong umaga. Nagtitipon dito sa tapat ng pinaka-gate ng Hall of Justice ng lungsod ng Mandaluyong itong mga tauhan ng media kasama ng DZRH News sa inaantabayanan ng pagdating ng negosyante na nakakasaha 9 o'clock ng umaga. Pero batay dito sa kanyang advance party na nakausap natin ngayon lamang ay on the way na yung kanyang kampo pagkamat tikom kung kasama physically na magpa-file ang nag-aakusa ngayon na si yung inaakusahan na si Ginoong Charlie Atong Ang. Itong kampo na ito, Lakay Deo at Sister L ay nag-briefing pa raw ngayong umaga o kanina bago sila tumahak patungo dito sa lugar kung saan sila magpa-file ng reklamo laban nga dito kana alias Totoy at pinangalanan na ngayong si Julie alias Dondon Patingonan na nagsiwalat at nagdawit doon sa pangalan ng malaking negosyante kaugnay nga ng kaso ng mga nawawalang sabongero 4 na taon nang nakalilipas. Maliban doon sa impormasyon 4 years na pala yan? Correct lang 2021. Maliban doon sa paunang impormasyon na nagsagawa na ng briefing doon sa kanilang team at ngayon ay mukhang on the way na papunta rito dahil 10 minutes lamang ay alas 9 na umaga ay wala pang karagdagang detalye kung ano yung mga extra preparation nitong team o ng kanilang campus. Sa ngayon ay hinahayaan lamang na magtipon yung kagawad ng media dito sa harap pero hindi makapenetrate doon sa pinakaloob ng gusali at patuloy pa rin nakaantabay kung ano na yung magiging aksyon sa mga oras na ito. Dito naman sa sitwasyon natin sa labas ay tumigil na rin bahagya yung pag-ulan at waiting game na lamang tayo doon sa hinihintay natin na pagdating ng negosyante na as always, as usual, tumatanggi doon sa paratang na siya, yung utak sa likod ng pagkawala. At di man ay kalaunay pagpatay nga sa 34 o nasa 100 pa nga sa bongero biktima dito sa binabanggit nating kaso, Lakay at Edniel, Sayo, Lakay. kung si Charlie Atong Ang ay magpa-file ng case laban dito sa whistleblower na si Dondon Patidongan, ayan. Si Gretchen magpa-file din pa ng kaso laban dito kay Dondon Patidongan? Wala tayong informasyon, Lakay, sapagkat kung ang alam ko doon sa personal life ni Ginoong negosyante, mukhang iba na yung kanyang partner ngayon. Ganun ba? Lakay, sa mga oras na ito. Ba't sino na ang partner niya ngayon? Hindi, artista rin, Lakay. Yung Ganun ba? dating napadapa showbiz tuloy. Ayaw ni Cesar Montano ng ganyan. Kilala ni Lakay. Ayaw ni Cesar ng ganyan. Baka sabi mo, sunset na naman. Yun na, si Madam Sunset nga. Yung Sunshine. Biro lang. Pero sila na, Lakay. Pero doon sa kampo naman ni Madam Gretchen Barreto, na direksyahan ng pinangalanan din. Itong si alias Totoy o si Dondon Patidongan ay wala tayo pa na impormasyon. Kahit dito, Lakay, kung magpa-file din ba sila ng severe complaint or kung ano man, Lakay kayo. Ayan, okay, sige, abangan mo at malaman natin, ha? Kung sino mas maraming bodyguard, si Dondon alias Totoy o si Atong. Charlie Atong Ang, ayan. Pero tingnan mo nga naman, ha? Ayan, maski mga dating magkakasama, trusted ni Charlie Atong Ang itong si
Don Patidongan eh, ha? Parang head para wala kayo ng isang farm eh, di ba? Oo. Pinapakilala. Actually, parang head yata ng security niya. Siya ang in charge sa mga security sa mga farm niya ng manok, mga ganyan. At matagal na pala siya nagtatrabaho kay Atong Ang. 15 years. Oo, 15 years. Oo, takin mo yan. Oo. Tsaka kasama siya doon, Lakay at Mr. L, doon sa unang anim na inarasto na nga at unang nakasuhan dahil dito sa kaso ng missing sa Bungeros. Maliban sa kanila, itong polis ang na-dismiss hanggang noong 2023 dahil sa parehong kaso or i-implicate sa kanila. So, dahil dito sa panibagong aligasyon, meron pang 20 nasabing pinangalanan o dinadawit rather at wala pang pangalan. Pero kung meron ng 7 na na-dismiss, yun ang binabanggit ng Internal Affairs Service, hanggang noong 2023, ay malamang sa malamang may gravitas itong binabanggit ni alias Utoy o Totoy, ito nga si Don Patigonan. Ang problema na kaya, Sister L, tama kayo, ng intro kanina, mauna pang mag-file. Itong si Ginoong Charlie Atongang, kay alias Totoy o si Patiyongan, kaysa nauna sanang nagsalita sa harap ng media. Sabi ng PNP Internal Affairs Service sa kanilang bahagi, mayroon sanang laman. Ito kanyang sinasabi dahil yung kanyang salaysay ay nagpapahiwatig na mayroon siyang nalalamang linkages o pagkakatagpi-tagpi doon sa kaso na wala noong unang inimbestigahan ito ng Senado. Matatandaan niyo yung natawag sa mga hearings Ginoong Atongang, pero hindi na ipagtibay yung iba't ibang story ng kaso sapagkat walang witness o whistleblower back then. Ngayon, kung kailan tuloy may whistleblower na at in the words of Attorney Dodo Dulay ng PNPS, meron ng saksi na makapagbibigay ng posibleng linkages sa kaso, saka naman ayaw lumutang at magbigay ng sinumpaang salaysay. Lakay kayo, Sir. Dito na makita ngayon si antapang nitong si Dondon. Ayan, Oo. ang tapang-tapang niyang bulgar pagkatapos ay namang lumutang. Ayun, naunahan siya na si ni Charlie Atong Ang. Dapat lumapit na siya sa kinauukulan para... Anong gagawin niya ngayon? Ayan, Correct. At ito, antabayan natin kung after itong filing na ito, ng bahagi naman ng kampo ng negosyante, kung ano yung magiging epekto doon sa alleged whistleblower at kung paano magiging diskarte niya o magbabago sa kanyang diskarte from here on sa kanyang binabanggit na aksyon. So, na latest... Teka, Edniel, anong sabi ni Attorney Dodo Dulay? Ayan, si Yusek. Ayan, ng IAS, ha? Abay, iimbestigan din ba yung nagsanga-sanga na eh. May nadawit pang senador, ayan, at 2 kongresista. Aabot ba doon yung investigasyon sa kanila? At ano ang role nitong senador at 2 kongresista? Lakay doon sa bahagi ng ng IAS, siyempre nakatutok lang yan doon sa internal affairs ng PNP. So yung mga idinawit lamang na polis. Mga polis lang. O mga polis lamang. Ngayon doon naman sa iba pa, kung totoo man na may mga mambabatos din na dinadawit, ang talagang misipis dito ay si alias Totoy o si Patidongan na napagtagtat pagbigay ng kanyang sworn na affidavit para gumulong itong kaso laban doon sa iba pa. Dahil dito sa mga polis, may case build-up na, yung IAS at NAPOLCOM. Ayun, doon naman sa mga opisyal ng gobyerno. Lahat ng yan ay nanatiling akusasyon kung walang magpa-file ng formal na reklamo lang kayo. Taga Surigao del Sur pala yan si Dondon eh. Ayan, tumakbong si mayor pero Dondon. natalo. Dondon Patidongan. Mukhang naubos na yung pera ng eleksyon. Kaya sabi ng ating bubit humihingi ng tulong pero uli kay Atong. Ewan ko din. Hindi naman natin sure kung ano yung ano. Pero interestingly, Sister L, pareha sila ng sinasabing figures. Yes, 50 million pesos. Oo, tama. Yung dalawang kampo na allegedly nanginginom ng 30 million. Allegedly naman sa kabila, sinusulan siya ng 30 million pesos. Pero ang bottom line niya na Edniel ay sino ang mastermind? Sino nag-utos? Sino nag-utos? Para patay itong mga sabungero. Sana naman wag kung mayroon mang panibagong mapapatay. Ay, wag naman. Yung kaso. Sana wala Sana na. yung kaso na lang. Matapos na. Matapos na itong kaso na ito at kwento syempre. Para sa hostisya na rin dahil makalakay ang problema dito at the end of the day may mga buhay na nawala dahil dito sa insidenteng ito na nangyari 4 na taon pang nakararaan. Wala rito sa lungsod ng Mandaluyong. Babalik tayo mamaya
Ito si Ednel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa.